Purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa. Welcome sa ating pong unang Sunday ng February sa pangalawang buwan. Biyaya ng Panginoong Diyos, nakaraos tayo sa unang buwan ng taong 2026. Yan ay patunay. Narito tayo ngayong umaga. Pagpapala at biyaya ng Panginoong Diyos. Welcome din po sa lahat ng mga kapatid natin na nasa FB Live, anumang oras, araw, datnan kayo ng gawain ito. Magandang araw, hapon, tanghali o gabi. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Last Sunday, si Pastor Joel ang ating speaker, the power of concentration to serve God. So, na-inspire ako doon, kaya gusto kong sundan, serving God, good or bad. Ito po ang ating paksang pag-uusapan ngayong umaga, serving God, good or bad. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Sa Ingles, Noah did everything just as God commanded him. Ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. At dito po sa paksang serving God, good or bad. Ano ang context po nitong ating paksa? Sa talata, inutusan ng Panginoong Diyos si Noe na gumawa ng malaking barko. So yan po ang context para maunawaan natin. At hinighlights ng talata na sinunod ni Noe ang kanyang utos ng Diyos sa kanya. At yung Noah's obedience in serving God as a virtue. Yan pong virtue, mga kapatid, tiningnan ko, high moral standard. Mataas na katangiang moral. Pag sinabing moral, you know what is right from wrong. So, magandang katangian ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Mataas na pagpapahalaga sa pamantayang moral. Noah's service and obedience to God lead to preservation of life. So, yung pong paglilingkod at pagsunod ni Noe ay nagbunsod, nagtulak na ang bunga ay upang ma-preserve ang maraming buhay. At yun ang intensyon, bakit pinagawa siya ng Diyos ng malaking barko. So, according to this verse, serving God is clearly presented as good. So, sa talata, ating binasa, ang paglilingkod ay mabuti. Ang sumunod sa Diyos, mabuti. Bakit ang paksa natin ay serving God, good or bad? Bakit ang paglilingkod sa Diyos? Mayroon bang masama? Mabuti? Mayroon bang mali o tama? Kailan nagiging mali? Kailan nagiging masama ang maglingkod sa Diyos? Nagiging masama po at mali ang maglingkod sa Diyos kapag ka wrong motives. Yung personal na motibo. Isang umaga, diyan ako sa taas ng bahay, mayroong pang tindahan sa harap. Parang almusalan yata yun. May kumakaing dalawang tao. Sabi nung isang tao, tumingin, ang laki naman ng bahay na ito. Sabi nung isa, bahay ng pastor yan. Sabi nung isa, ang laki pala ng bahay ng pastor. Maganda pala magpastor. Sumagot naman yung isa, di, subukan mong magpastor. Tumahimik sila. Naroon ako, nakatingin ako, may mga halaman, di ako kita. So, wrong motives. Di ba? So, nagiging masama o mali ang maglingkod sa Diyos kapag mali ang motibo. Ano pa ang dahilan? Bakit nagiging masama o mali ang maglingkod sa Diyos kapag yung entitlement? Gusto mo lang ng posisyon. Gusto mo ng kapangyarihan. Gusto mo ng titulo. Kaya gusto maglingkod sa Diyos. Maling, doon papasok na mali. Ano pa nagiging mali o masama ang paglilingkod sa Diyos? Kapag gusto mong na-appreciate ka, kinikilala ka, kapag hindi ka na-appreciate at hindi ka kinilala, hindi ka na-recognize, masama ang loob mo. Doon papasok na mali, masama ang paglilingkod sa Diyos. Nagiging personal entitlement. Gusto mo title lang, gusto mo kapangyarihan lang, gusto mo appreciation lang. Kailan pa nagiging masama at mali ang maglingkod sa Diyos? Kapag ginagawa mo ito through your human effort. Ginagawa mo sa iyong sariling lakas, sariling galing, sariling talino, at resources. Sa huli, napagod ka, masama na ang tingin mo sa ministry. Bakit? Nagsawa ka na. Dahil ginawa mo sa sarili mong lakas, sa sarili mong galing. Dapat ang paglilingkod sa Diyos by all God's grace. Biyaya ito ng Diyos. Nakakatayo po ako sa inyong harapan, biyaya ito ng Diyos.
narito tayo ngayong umaga para sumamba, biyaya ito ng Diyos. Humihinga tayo, biyaya ito ng Diyos. Nagising tayo kaninang umaga, biyaya ito ng Diyos. It's all by God's grace. Kung ang paglilingkod natin sa Diyos through human effort, dahil sa iyong galing, sa iyong talino, sa iyong resources, sa huli, pangit, negative ang tingin mo sa ministry. Pero kapag nakita mo, it's all by God's grace, it's my privilege to serve God, doon nagiging mabuti. So, ano po ang paksa natin? Serving God, good or bad? Ano ang teaching na pwede nating matutunan? Number 1, it's hard to serve God because of tests of faith. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. It's hard to serve God because, bakit mahirap po ang maglingkod sa Diyos? Kasi, sinusubok ang ating paglilingkod. Mayroong pagsubok sa ating pananampalataya. Sa panahon ni Noe, duda sila na si Noe ay inutusan ng Diyos na gumawa ng malaking barko. Sinabi ni Noe, kinausap ako ng Diyos, gagawa ko ng barko kasi lulubog, magkakaroon ng pagbaha. Pinagdudahan siya, bakit ikaw lang, kami hindi, kinausap ng Diyos. So yun po ay test kay Noe. Gagawin pa ba niya ang pinag-uutos ng Diyos na yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kakilala, yung kanyang mga kapitbahay, hindi sumusunod o hindi nainiwala sa kanya, tapos binigyan pa ng warning, mayroong hatol na darating. So lalong hindi tinanggap siya. Test yun para kay Noe. Nagagawin pa ba niya? At ito pa, yung pinakamalaking bangka na itatayo niya, thousands of miles away mula sa tubig. Kung magpapatayo ka ng bangka, pwede siguro sa Ternate, yan, tabing dagat yan. Naik, Rosario, Parañaque. Pero inutusan siya ng Diyos, naroon sa Tagaytay. Tiningnan ko po yung mapa ng Mesopotamia. Sa Mesopotamia siya. Sa modern day, bansang Iraq. Okay pa yung Riyadh, okay pa yung Kuwait, may mga tubigan yan, dagat. Pero yung Mesopotamia sa Iraq, kung titingnan niyo po ang mapa, malayo sa tubig. So impossible. Test yon kay Noe. Bakit ako magtatayo sa bundok, malayo sa tubig? So, it's hard to serve God. Bakit? Sinusubok ang iyong pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Same with Noah. Our faith will be tested through trials and circumstances in life. Ganon din po sa naranasan ni Noe, ang ating pagsunod at paglilingkod na susubok sa pamagitan ng mga circumstansya na hindi natin maiwasan sa buhay na ito. Kasama po ng ating pananampalataya kay Kristo ay ang pagtitiis. Sabi ng Pilipos, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya. Tingnan niyo po ang kasunod. Kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Mga kapatid, kasama po ng ating pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay ang pagtitiis. It's hard to serve God. Why? Because there's a test of faith. Madali po bang sumunod at maglingkod sa Diyos? Di ba may struggle? Kahit yung pagsimba natin, may struggle tayo. Sisimba ba ako ngayong umaga? Ang lamig maligo. Ang sarap pang matulog. So may struggle. Hindi madali. So kasama ng ating pagsunod at pananalig sa Panginoon ay mayroong mga tiisin. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, kasama ng ating pagbilib, kasama ng ating pananampalataya sa Kanya at pagsunod, sabi diyan, but also to suffer for Him. So ano po ang unang point na gusto kong ma-realize natin? It's hard to serve God. Why? There is a testing of faith. Susubukin ang iyong pagsunod at paglilingkod. Minsan nga, kung kailan ka nagpasyang maglilingkod ka na, susunod ka na at magpapasya kang magsisimba every Sunday. Kung kailan Sunday, ang daming hassle. Kung kailan Sunday, ang daming mga problema. So, dyan ngayon masusubok. It's hard to serve God. Why? Because there's a testing of faith. Pangalawa, sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. It's harder not to serve God because of judgment. Totoo, it's true. It's hard to serve God because there's a testing of faith, but it's harder not to serve God. Bakit? May araw ng paghuhukom. Totoo pong hindi madali, may kahirapan, may pagsubok kapag tayo sumunod at maglingkod sa Diyos, subalit
Mas mahirap kapag hindi ka sumunod at maglingkod sa Diyos. Bakit? Mayroong kakaharaping paghukom at kahatulan. True that it's hard to serve God. Madali po ba ang maglingkod sa Diyos? Nahirapan tayo. But it's harder not to serve God. Kung mahirap ang sumunod at maglingkod sa Diyos, kaakibat ng ating pananampalataya sa Kanya, mayroon tayong mga tiisin, subalit, mas mahirap kapag hindi ka sumunod at maglingkod sa Diyos at wala kang Diyos. Inamin yan ng mga apostol. Sabi ni Apostol Pablo, bahagya at panandali ang kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Bagamat sila ay naglilingkod sa Diyos, hindi sila nakaiwas sa mga pagsubok at mga kahirapan. Yan po ay parte ng ating paglilingkod. If you don't serve God, you will face judgment and condemnation. Why? It's harder not to serve God because you will face judgment. Harap ka sa paghukom. At mayroong kahatulan, may condemnation. Balikan natin, nung panahon ni Noe, na inutusan siya ng Diyos, mga kapatid, na gumawa ng barko kasi may kahatulan ang Diyos, may paghukom ang Diyos, pero hindi siya pinakinggan ng mga tao. Yung bang nangyari sa panahon ni Noe ay kwento o katang-isip lang? Mababasa natin na inaffirm ni Jesus ito sa bagong tipan. Tingnan natin sa Lucas 17:26. Ang pagparito ng anak ng tao, referring to Jesus Christ, ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. So ginamit ni Jesus yung nangyari sa panahon ni Noe ay patunay na ito ay hindi lang katang-isip, hindi lang kwento, kundi totoong kasaysayan na nangyari. Ang pagparito ng anak ng tao, the second coming of Christ, ay matutulad sa kapanahon ni Noe. Ano ba ang panahon ni Noe? Ang panahon ni Noe, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. So hindi huminto si Noe sa pagpapaalala sa mga tao hanggang sa sumakay si Noe sa barko. Anong nangyari? Dumating ang baha. Ayun ang judgment. At anong nangyari? Namatay silang lahat. Yun ang kahatulan. Mga kapatid, it's true, it's hard to serve God, but it's harder not to serve God. Why? Because you will face judgment and condemnation. Mayroong araw ng paghukom. At ang mga taong ito hindi nakinig, dumating ang paghukom, dumating ang baha. Ano ang nangyari? Namatay silang lahat. Mayroong condemnation. Choose to serve God. Piliin nating maglingkod sa Diyos, even if you experience hardships. Bagamat totoong hindi madali ang maglingkod at sumunod sa Diyos, piliin mo pa rin sumunod at maglingkod sa Diyos rather than choosing not to serve God. Kaysa hindi mo piliing maglingkod sa Diyos and still, you will experience hardships and judgment of God. Pili ka. Maglingkod ka sa Diyos, may kahirapan. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, may kahirapan din. Pero sa huli, haharapin mo ang paghukom at kahatulan. Mayroon na pong gumawa niyan. At yan ay sa katauhan ni Moises. Pinili niya ang magtiis, alang-alang sa kanyang pagsunod sa Diyos. At tinalikuran niya ang inaalok ng Ehipto na karangyaan ng buhay, na wala naman ang Diyos at wala siya sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Hebreo, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Ano ang nangyari? Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos. Kaysa, gusto ko pong pansinin niyo yung salitang kaysa, may comparison. Meron siyang pwedeng pagpilian. Ano ang pinili niya? Inibig niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit, comparison uli, higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa misyas. Kaysa, comparison uli, ang mga kayamanan ng Ehipto. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap.
So mga kapatid, it's true that it's hard to serve and obey God, but it's harder not to serve and obey God. Why? Because you will face judgment and condemnation. You have to choose. Pili ka, nasa iyo ang pagpapasya. Maglilingkod ba ako sa Diyos? May kahirapan. Pag hindi ako maglingkod sa Diyos, may kahirapan pa rin. At sa huli, you will face judgment and condemnation. Pangatlo, God vindicates those who serve and obey Him. Sabay-sabay nga tayo, mga kapatid. Ready? Go. God vindicates those who serve. What does it mean, the word vindicates? Vindication means that God will act as your ultimate defender and restore your honor. Pag sinabi pong vindication, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ipaghihiganti ka ng Diyos. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Hindi lilimutin ng Diyos ang iyong ginawang pagsunod. God vindicates those who obey and serve Him. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. He will vindicate you. Those who serve and obey Him. At i-restore ka niya. Yan ang ibig sabihin ng vindicates. God vindicates those who serve and obey Him. God, as the righteous judge, will ensure justice is served. Dahil ang Diyos ay Diyos na makatarungan, hindi niya lilimutin ang iyong ginawang pagsunod at paglilingkod. Hindi mababago ang hatol ng Diyos sa huli. Kung ikaw ay sumunod at naglingkod sa Kanya, hindi mababago, hindi siya liko na hukom. Hindi siya masusuhulan ng limpak-limpak, paldo-paldo at mali-maleta na pera para baguhin niya ang hatol sa huli. Bakit? Righteous judge siya. Ang justice isi-serve niya. Even if it's not immediate. Bagamat, maaring ngayon hindi mo pa nakikita yung reward sa'yo ng Diyos. Yung pagkalinga sa'yo ng Diyos. Yung result ng iyong pagsunod at paglilingkod. Ang mahalaga, sampalatayanan mo that God is a righteous judge. Amen. Katulad po ni Joseph, maraming pagsubok, pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, pinagbili siya na patayin, tapos pinagbili siya sa Amalekites. Pagdating sa mga Amalekitang negosyante, binenta naman siya kay Potiphar, naging alipin siya doon, pinagbintangan ng rape, hanggang nakulong. Pero alam nyo, nagtiwala at sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Sa huli, binindicate siya ng Diyos. Ginantimpalaan siya ng Diyos. Ano ang higanti sa kanya ng Diyos? Ano ang reward sa kanya ng Diyos? Sa huli, siya ang pangalawang makapangyarihang tao sa buong Ehipto. Hindi kaagad nangyari, pero alam ko, mababala man, pero ang pangako ng Diyos ay maisa sa katuparan. Katulad ng ating Panginoong Kristo, dumanas ng katakot-takot na hirap at pagdurusa hanggang mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa huli, kinilala ng Diyos. Siya ay binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, anupat lahat ng tuhod, at dila ay magsasabing siyang Panginoon na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at luluhod at sasamba sa Kanya. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, kung ang iyong pagsunod at paglilingkod sa Diyos, nakikita mo may kahirapan, just serve and obey anyway. God is a righteous God. God vindicates those who obey and serve Him. Remember that Christ will never refuse. Our Lord Jesus Christ will never deny or abandon those who truly believe in Him. Kung totoo kang sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos, sabi ng Bible, ang sumasampalataya sa Diyos hindi niya tatalikuran. Ang nananalig sa akin hindi mabibigo. Ang kumikilala sa akin, hindi mapapahiya. Pangako ng Panginoon yan, hindi niya tayo i-deny, hindi niya tayo itatakwil, hindi niya tayo tatalikuran, hindi niya tayo babaliwalain. As the Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Ang sino mang nananalig sa akin ay hindi mapapahiya. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Wow, praise God. So, mga kapatid, it's true, it's hard to serve God because there is a testing of our faith. But it's harder
not to serve God, because you will face judgment and condemnation. But remember, God will vindicate those who serve and obey Him. Ano ang ating personal application? Number 1, choose your heart wisely. Sabay-sabay nga tayo. Ready, go. Choose your heart. Bakit kailangan kong piliin ang mahirap, pastor? Pero dapat matalinong pagpili. Bakit po? Kapag pinili mong sumunod at maglingkod sa Diyos, may kahirapan. May pagsubok. May pagtitiis. Pag hindi ka naman sumunod at maglingkod sa Diyos, may paghihirap din. So piliin mo na ang matalinong pagpili. Kahit alin ang piliin mo, parehong may kahirapan. Parehong may pagsubok. Di bali nang mayroon kang pagsubok at kahirapan na naglilingkod ka sa Diyos. Kaysa namang may pagsubok ka na at kahirapan, wala kang Diyos. At hindi ka sumusunod sa Kanya. So, choose your heart. Parehong mahirap. Pero maging matalino. It's not easy to live on this earth. Madali po bang mabuhay sa mundong ito? Hindi. May kahirapan sa buhay. Lahat dumaranas ng paghihirap at pagdurusa. Bawat isa may pagsubok. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, may pagsubok yan. Di ba? At tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, pagsubok yan. Hindi ko alam kung anak mo yan, magulang mo yan, kapatid mo yan, asawa mo yan. Pagsubok yan. Pati ikaw, pagsubok. Mahirap ang buhay. Yang mag-aral, mga estudyante, madali ba ang mag-aral? Hindi kahit yung matatalino, nahirapan. Anong sabi nila? Nagsunog kilay. Idiomatic expression yon. Ano ibig sabihin nun? Hindi madali ang mag-aral. Take note, mga estudyante. Kung hindi madali ang mag-aral, the real battle is pag natapos ka na sa iyong pag-aaral. Bakit? You face the reality of life. Haharapin mo na ang totoong hamon at laban ng buhay. Mas mahirap magtrabaho. Kaya kung nahirapan ka ngayon mag-aral, mas mahirap kapag humarap ka na sa totoong realidad ng buhay. Kaya kung ako sa'yo, laban lang. Kaya mo yan. O, tapikin natin yung mga katabi natin nag-aaral pa. Kaya mo yan. Laban lang. Ha? Huwag kang sumuko. Kasi ang totoong laban, pag natapos ka na sa iyong pag-aaral, tanungin nyo yung papa at mama nyo kung madali ang maghanap buhay. Mahirap. So it's not easy to live on this earth. At yan ay naranasan ng mga apostol. Sabi nila, kabi-kabilaan ng paghihirap. Isipin mo, kabi-kabila. Baka sa inyo, kabila lang, hindi kabilaan. Sila kabi-kabila ang paghihirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung binsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Choose your heart wisely. Kung magpipili ka, maging matalino na, piliin mo na kahit mahirap ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Naalala niyo yung ating joint Christmas celebration? Ano ang message ko? Yung the wise men? Ang matatalino, kaya tinawag silang wise man, matalino kasi hinanap nila ang Mesyas. Ang mga taong naghahanap kay Kristo, matalino. Ang mga taong naglilingkod at sumasamba, nag-offer sila ng kalampagsamba at paghahandog, paglilingkod, matatalino. Ang mga taong ayaw maghanap kay Kristo at ayaw sumunod at maglingkod at sumamba at mag-alay ng kanilang mga handog, anong kabaliktaran ng matalino? Kayo nang nagsabi nun. So, be wise. Kahit mahirap, be wise. Piliin mo ang tamang kahirapan. After you overcome testing and trials, then here comes another one. Huwag kang kampante at komportable. Pagkatapos mong maralagpasan ang isang pagsubok, mayroon na naman. Minsan nga, hindi pa tapos ang isang pagsubok, mayroon na naman. Bakit po? Part na ng buhay natin. Part na ng buhay. Sa mundong ito talaga. Kung gusto mong walang pagsubok, punta ka sa sementeryo, payapa doon. Walang pagsubok. Rest in peace. Hindi ko lang alam, totoong may peace. Kasi ang alam ko, ang mga totoong may peace na kay Kristo. Without Christ, there is no peace.
Kaya yung sabing rest and peace, hindi ko alam kung talagang may peace. Kasi ang peace, masusumpungan lamang kay Kristo. Ang kapayapaan kay Kristo. Ang mga taong walang Kristo, walang kapayapaan. Kaya pag walang Kristo, there is no peace. Sabi ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo sa inyong pakikipag-isa sa akin ay mayroon kayong ng kapayapaan. So, ang mga na kay Kristo lang ang may kapayapaan. Kapag namatay ang isang tao na walang Kristo, walang kapayapaan. Kaya hindi totoong rest and peace. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Confirm. May pagsubok ka? Confirm. Bakit? Buhay ka. Tingnan mo yung katabi mo kung buhay. Buhay ka ba? Oh, yun, may pagsubok ka. Confirm. Bakit? Buhay ka. Kung ayaw mo na ng pagsubok, patay ka na. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Gusto mo nang mamatay? Ayaw mong pagsubok? Kaya may pagsubok, buhay ka. Nagdaranas tayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. It's true. Pero anong sabi ni Jesus? Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bakit sinabi niyang tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan? Ibig sabihin nun, we can survive. Kaya nating magtagumpay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, kaya natin to dahil sa Panginoong Hesukristo. O tapikin mo na yung kabila, kaya natin to dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Oy, kayo dyan, magtapikan naman kayo. Oy, kayo dyan sa multimedia room, tapikin mo anak yung katabi mo, kaya natin to dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sinabi ni Lord, tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yes, it's not easy to obey and serve God. Totoo ba na hindi madali ang sumunod at maglingkod sa Diyos? Yes. Bakit? Marami na nga ang tumalikod. Marami na ang huminto. Marami na ang hindi nagpatuloy. Marami na ang nanlamig. Ibig sabihin, hindi nga madali. Marami na ang nag-backslide. Ibig sabihin, it's not easy to obey and serve God. But also, it's not easy not to obey and serve God. Kung hindi madali ang sumunod at maglingkod sa Diyos, ang katotohanan din mga kapatid, lalong hindi madali kapag hindi ka sumunod at maglingkod sa Diyos. Bakit? In the end, you will suffer the consequences. You will face judgment and condemnation. Haharapin mo ang paghuhukom at kahatulan ng Diyos katulad nung nangyari sa panahon ni Noe. Sabi ni Propeta Samuel, therefore the Lord, the God of Israel declares, I promise that members of your family would minister before me. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel, ang pamilya mo ang maglilingkod sa akin. Forever. Magpakailanman. Pero ngayon, but now, the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. Ano yung honor? Yung mga taong naglilingkod sa Diyos, nagpaparangal sa Diyos. Take note, nung sabi ng Panginoong Diyos, ng Israel declares niya, I promise that members of your family would minister before me. Yung pamilya mo, prophet, sacerdote Eli, ang maglilingkod sa akin, magpakailanman. But now, ngunit ngayon, sinasabi ng Panginoon, far be it from me, declares the Lord, those who honor me, I will honor. Anong meaning nun? Yun yung sa una. Those who minister before me, ang sino mang naglilingkod sa akin, those who honor me, I will honor. Ang sino mang naglilingkod sa akin, pararangalan ko. Ino-honor mo ako through your service, hindi kita lilimutin. Pararangalan kita. But those who despise me, itinakwil niyo ako, tatalikuran ko rin kayo. Will be this day. So mga kapatid, it's true. It's hard to serve and obey God, but it's harder not to serve and obey God. Why? Because you will face judgment and condemnation. But those who serve the Lord declares, I will honor those who honor me. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So, choose your hard wisely. Piliin mo na yung mahirap pero matalinong pagpili.
Pangalawa, anticipate the testing of your faith. Sabay-sabay nga tayo mga kapatid. Ready? Go. Anticipate in the testing. Pag sinabing anticipate, expect. Huwag kang magtaka. Huwag kang magugulat. Huwag kang mabibigla. It's normal. Yung walang pagsubok ay, anong kabaliktaran ng normal? So kung normal ka, tiyak yun, may pagsubok ka. Tingnan mo katabi mo, normal ka ba? Gusto mo ng mga walang pagsubok, punta ka doon sa Mandaluyong, sa Mental Hospital. Yung mga tao doon walang pagsubok, laging nakangiti. So kung normal ka, ibig sabihin, may pagsubok ka. Kasi normal ka. Ibig sabihin, normal yan sa buhay. Habang buhay, may pagsubok. Habang buhay, may pag-ibig. Habang buhay, may pag-asa. Alam ko, napanood nyo rin yan sa Facebook, no? So anticipate in the testing of your faith. It's normal. Kung normal ka, ibig sabihin, may pagsubok ka. Kung wala kang pagsubok, ibig sabihin, kabaliktaran ng normal, kayo na ang may sabi. Testing and suffering are inescapable of life. Hindi mapaghihiwalay. Kung buhay ka, normal yan na may pagsubok ka. Dahil hindi pwedeng paghiwalayin ang pagsubok at kahirapan kung buhay ka. Hanggat buhay ka, kasama yan. Sabi ng Korinto, wala pang pagsubok na dumating. Sabay nga po ninyo ako dahil mahaba at saka yung kaya magbasa, maliliit eh. Ready? Go. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Tatlong katotohanan po na prinsipyo na pwede nating makita sa talatang yan. Una, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So yung pagsubok mo, mayroon ding pagsubok yung ibang tao. Yung katabi mo, may pagsubok. Lahat ng tao may pagsubok. Amen. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, tao ka ba? So kung tao ka, may pagsubok ka. Unless kung hindi ka tao. O tapikin mo nga ang kapatabi mo, tao ka ba? So may pagsubok ka. Ha? Ngayon, kung ayaw mo ng pagsubok, baka hindi ka tao. Kasi lahat ng tao may pagsubok. Iba-iba nga lang. Bawat isa sa atin dito may kanya-kanya lang pagsubok. Iba-ibang degree, iba-ibang bigat, iba-ibang laki. Iba-ibang circumstansya, pero lahat tayo may pagsubok. So kung tao ka, may pagsubok ka. Anong una? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Anong unang prinsipal? Hindi ka nag-iisa. Tapikin mo ang katabi mo, hindi ka pala nag-iisa. Akala mo ikaw lang ang may pagsubok. Akala mo ikaw lang ang nawawala ng pera. Akala mo kayo lang mag-asawa ang nag-aaway. Akala mo ikaw lang nagtatampo. Akala mo ikaw lang masama ang loob. Lahat pala nararanasan. So, hindi ka nag-iisa. Pangalawa, tapat ang Diyos. Hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Anong pangalawa? Tapat ang Diyos. Sabi nga po natin, tapat ang Diyos. Yes, there is hardship, sufferings when we obey and serve the Lord, but be reminded that God, our God, is faithful. Amen. Hindi ka nag-iisa. Pangalawa, tapat ang Diyos. Pangatlo, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas. We can do all things through Christ who give us strength. May lakas ang Diyos sa kakayahan upang malagpasan natin. Sa ating sariling lakas o
On our own strength, we cannot do it. But, thank God, there is strength from the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So, anticipate, expect that your faith will undergo testing to prove its purity. Bakit ito kailangan dumaan sa pagsubok? Para ma-prove kung pure, kung tunay, kung dalisay at totoo. Sabi ng Bible, mahaba uli, sabayan niyo ako. Sabay-sabay tayo doon sa kayang basahin yung maliliit. Ready? Go. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. So katulad ng ginto, idinadaan sa apoy. Bakit ito kailangang idaan sa apoy ang ginto? Kasi po, pag dumadaan na sa init, lumalabas, humihiwalay yung dumi. At yung ibang metal na hindi gold, humihiwalay sa gold. At matitira yung pure gold, yung tunay na ginto. Yung apoy na yon ang magpupurify, maglilinis sa dumi. Kaya humihiwalay yung dumi at yung ibang mga metal hanggang sa matira ang gold. Ganon din po ang ating pananampalataya, dumadaan sa pagsubok, katulad ng ginto, idinadaan sa apoy upang makita ang kadalisayan nito. So, expect that your faith will undergo trials and hardships. Challenges and trials in our lives makes us grow in the faith. Bakit mahalaga na dumaan tayo sa pagsubok at mga paghihirap? Para lumago ang ating pananampalataya. Tumatag ang ating pananampalataya. Lahat po tayo may muscle. Di po ba? May muscle. Pero kung gusto mong lumaki at lumakas, kailangan mong mag-workout araw-araw. Kailangan mong pumunta sa gym. Magbabanat ka ng buto hanggang lumaki. Nandiyan na yung muscle. Pero kung gusto mong lumaki, kailangan mong i-workout araw-araw. Kailangan mong mag-workout. Mark, nag-workout ka pa ba, Mark? Okay. Yung iba nag-workout eh. Pero hindi itong lumaki. Yung tiyan ang lumaki. Hindi yun. Salip yung muscle ang lumaki, yung tiyan. Ay, mga tatay na narito lahat ng tatay na edad 40 pataas, o lalo na yung 50 pataas, bantayan nyo na yung tiyan nyo. Yung tiyan ang determining factor. Hindi totoo. Lagi kong sinasabi, kaya malakas ang loob ko kasi alam kong hindi madali. Kasi ako, challenge din sa akin yan eh. Gusto kong i-maintain yung aking tiyan. Pag nakatayo akong ganon, dapat nakikita ko yung paa ko. Pag tumayo kayong ganon, hindi nyo na nakita ang paa nyo, ibig sabihin malaki na ang tiyan nyo. Mamaya, mag-experiment kayo. Tumayo kayo, tapos huwag kayong gumanon, huwag ganon, straight. Tapos yumuko kayo. Pag nakita nyo pa ang paa nyo, ibig sabihin, okay pa. Pag hindi nyo na nakita, isa yan pala sa ating pag-uusapan, health goal. Kasi ngayon, nasa spiritual goal pa lang tayo. Nakaraang Sunday, spiritual goal. So, challenge yan. Discipline. Ganon din po sa ating pananampalataya. Kailangan tayong dumaan sa mga pagsubok. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano ang rason? Dahilan. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dahil hindi rin lang naman maiiwasan, it's normal, tao tayo, buhay tayo, habang buhay, part ang pagsubok, harapin na natin. Huwag kang negative, maging positive ka sa mga pagsubok. At dahil dyan, mapapansin mo, nagbabago ang degree mo, lumalalim ka sa Diyos, umaangat ang iyong pananampalataya, lumalago ka. Iba ka na ngayon kaysa 5 years ago. Kung ikaw ay mahigit 5 taon na, iba na ang iyong pananampalataya at pagkilala mo sa Diyos, 5 taon ang nakaraan, 10 taon ang nakaraan. Ibig sabihin, marami ka nang nalagpasan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Diyos? And last, number 3, obey and serve until your faith in God is vindicated. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Go. Obey and serve until your faith in God. Sumunod ka lang. Maglingkod ka lang hanggang ang iyong pananampalataya sa Diyos ay gantimpalaan. Maganda yung song natin kanina, Christ is my reward. May gantimpala ang Diyos.
Kung hindi mo pa nakikita ngayon ang gantimpala, ang pagkalinga, ang ganti sa iyo ng Diyos, just serve and obey God anyway. After all, God is a righteous God. Ibibindicate ka ng Diyos. Just obey and serve God. Though it's hard, at least you choose the right way. Sumunod ka lang at maglingkod sa Diyos. Kasi wala ka namang parehong pagpipilian parehong may kahirapan talaga Pag sumunod ka at maglingkod sa Diyos, may kahirapan. Pag hindi ka sumunod at maglingkod sa Diyos, may kahirapan din. At sa huli, haharapin mo pa yung judgment at condemnation. Dito, sumunod ka at maglingkod sa Diyos, may kahirapan. Pero sa huli, mayroong buhay na walang hanggan. May kalwalhatian. Naroon ka sa presensya ng Diyos. So, di balik kang naghihirap ngayon. Ang mahalaga, tama ang pinili mo. Hindi katulad sa panahon ni Noe, hindi nila pinili ang tama. Hindi sila sumunod sa Diyos. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Hanggang, ibig sabihin hindi huminto. Gaano katagal ginawa ni Noe ang daong 120 years. Pero ang mga tao, anong ginawa? Puro kainan. Hindi masama. Pero napansin nyo ba ang panahon natin ngayon? Ang daming sulputan kainan. Ang daming eat all you can. Kung saan masarap kumain. Yan ang mga tao. Hindi masama. Pero napansin nyo ba, ang tuon ng mga tao ngayon, materialistic, consumerism, lahat ng ano yung makukuha niya, doon ang punta. Ano pa? Nagsisiinom. Puro happenings. Puro party-party. Puro kainan, inuman, katuwaan, kasiyahan. At ano pa? Nagsisipag-asawa. Ano yung nagsisipag-asawa? Yung may asawa sa panahon ni Noe ay nagkakaroon pa ng relasyon sa ibang asawa. Nagsasama ng hindi kasal. Yung walang asawa, pumapatol sa may asawa. Yan yung ibig sabihin nagsisipag-asawa. Ibig sabihin ayaw nilang sumunod at maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi mas gusto nila ang kasalanan. Mas gusto nila ang pansamantalang kaaliwan na inaalok ng mundong ito. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, sa barko. Dumating ang baha, namatay silang lahat. You will not regret it if you obey and serve God. Mga kapatid, kung susunod ka at maglilingkod sa Diyos, wala kang panghihinayangan sa huli. Hindi ka magkakaroon ng regrets. But, definitely, you will regret it in the end. Why? If you will not obey and serve Him. Pero kapag hindi ka sumunod at maglingkod sa Diyos sa huli, mayroon kang pagsisisihan. Huwag nating pakinggan ang sinasabi ng iba, wala namang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit susundin pa natin ang kanyang mga utos? Kung sino yung mga palalo, mayabang at hindi sumusunod at naglilingkod sa Diyos, sila pa ang pinagpapala. Mga kapatid, huwag natin silang pakinggan. Ang pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon sa 3:18 ng Malakias. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ang taong naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod sa Kanya. Huwag kang mainip. Tiyaga lang, sumunod ka lang. Kung wala pang vindication ngayon ang Diyos, after all, siya ang nagtatakda ng finals. Siya ang nagtatakda ng araw ng paghukom, hindi tayo. Basta ang mahalaga, ginawa mo yung tama, pinili mo yung tama, kahit mahirap, sa huli, ibibindicate ka ng Diyos. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng taong mabuti at masama, ng taong naglilingkod sa Diyos, at ng taong hindi naglilingkod sa Kanya. Remember that obeying and serving God is our shield in a corrupt world and will result in ultimate blessings. Tandaan, kapag ikaw ay sumusunod at naglilingkod sa Diyos, oo, hindi ka exempted sa mga kahirapan at mga pagsubok, pero mayroong protection sa iyo ang Diyos para wag kang magumon sa kasalanan at madala ng alok ng kamunduhan. Pero kapag hindi ka naglingkod at sumunod sa Diyos, walang proteksyon ang Diyos. At ang result nun, kapag ikaw ay sumunod at naglingkod sa Diyos, mayroong blessing. Ano po ang ating teaching ngayon, umaga? Number 1, it's hard to serve God because of test of faith. Totoo,
hindi madali ang maglingkod sa Diyos kasi may pagsubok. Sinusubok ang ating pananampalataya at ang ating paglilingkod. But it's harder not to serve God because of judgment. Mahirap nga ang sumunod sa Diyos, pero mas mahirap kapag hindi tayo sumunod at maglingkod sa Diyos, haharap tayo sa araw ng paghukom at kahatulan. Pangatlo, God vindicates those who serve and obey Him. Hindi kakalimutan ng Diyos ang iyong paglilingkod. Gagantimpalaan ka niya, kakalingain ka niya, ipagtatanggol ka niya, siya ang iyong reward. Ano po ang ating teaching application? Number 1, sabayan niyo ninyo ako. Ready, go. Choose your heart wisely. Bagamat mahirap, piliin mo ng may katalinuhan yung kahirapan na pagpapasyahan mo. Number 2, sabay-sabay tayo, anticipate in the testing of your faith. Normal ang pagsubok. Kung wala ka sa Diyos, may pagsubok. Di bali nang may pagsubok, basta nasa Diyos ka. Siya ang iyong lakas, siya ang iyong buhay, mayroon tayong pag-asa sa Kanya. And number 3, obey and serve until your faith in God is vindicated. Serve and obey God anyway. After all, He is the righteous God. Hindi niya yan kakalimutan. Ang nagtitiwala sa Kanya, hindi mabibigo. Ano ang ating conclusion? Sabay-sabay tayo. Ready, go. Accepts to do things for God even it's hard for you. Gawin mo lang. Bagamat mahirap, pero kung alam mo para sa Diyos yan, gawin mo lang. Nakikita yan ng Diyos. Number 2, choose to serve and obey God more than to suffer than the consequence later. Piliin mo ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Kaysa sa huli naman, magdurusa ka ng konsekwensya. And panghuli, do not seek revenge, but trust that God will vindicate and fight for you. Huwag ka nang mag-isip maghiganti. Ibigay mo na sa Diyos ang paghihiganti. Magtiwala ka na ang Diyos ipagtatanggol ka niya, tutulungan ka niya, susuportahan ka niya. Kung mayroon pong mga taong gumawa ng masama sa inyo, huwag mo nang pag-isipang balikan pa. Ibalik mo sa Diyos. Lord, sa iyo ko na. Si Lord naman, makatarungan. Ipagtatanggol ka niya, ibibless ka niya, gagantimpalaan ka niya. Sa inyo pong cell group, katulad ng sinabi ko, huwag na kayong gumawa ng inyong mga teaching sa inyong mga cell group. Kung ano po ang preaching dito, kay ako ang preacher, si Pastor Joel, si Pastor Anet, o sino man, kunin niyo po sa multimedia natin, nandyan po ang mga tanong, pwede niyong pag-usapan, o mga personal takeaways, pwede niyong pag-usapan. What do you think it was hard for Noah to obey and serve God for so many years? Sa Tagalog, sa palagay mo, bakit mahirap para kay Noe ang sumunod at maglingkod sa Diyos sa mahabang panahon? So pwede kayong mag-sharing. Anong mga challenges ang iyong kinakaharap o mga personal takeaways.